Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya, lalo na sa mga ipinagkaloob mo sa amin sa pagkakataong ito, upang kami ay magkaroon ng pakikisama sa pamamagitan ng iyong salita. Hinihiling namon, Ama, na ang iyong presensya ay makasama at kasama namon upang tunay naming maranasan, Ama. Ginoo, ang imong gugma o kalipay pinaagi sa imong pulong, aron makabaton mi kinabuhing dayon. Nagampo kami nga samtang nagtuon kami bahin sa pagkapari, masabtan namo pag-ayo ang kahulugan niini upang maibigay namin ang wastong pagsamba sa iyo, upang mapangasiwaan namin ang aming sarili alinsunod sa iyong salita, upang kami, Amang Diyos, ay maging iyong banal na bayan at iyong bansang mga pari. Dalangin namin, Ama naming Diyos, na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay maipahayag namin na Ikaw lamang ang Diyos. Naway makamit namin mula rito, Ama naming Diyos, ang pokus na tuminggid lamang sa iyo sa among buhay ng pananampalataya at sa lahat ng among ginagawa. Dalangin namin, Panginoon, na tanggapin mo ang lahat ang kaluwalhatian at naway ang aming buhay ay maging isang sakripisyo ng pagsamba na nakalulugod sa iyo. Lubos po kaming nagpapasalamat at nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga ulit. Maaring napansin mo na ito ay isang naunang naitala na pag-aaral. Umingi po ako ng paumanhin kung hindi ko maisasagawa ang pag-aaral na ito ng live gamit ang Zoom. May iba pa akong mga pangako sa mga distrito ng aming simbahan na nabanggit. Pero sana, simula sa susunod na linggo, maari na tayong magkaroon ng oras ng real-time na pag-aaral at pagsasamahan. Pero dahil diyan, dumako na tayo sa ating paksa. Kaya ang mensaheng nais kong ibahagi ngayon ay ang pagkasaserdote at ang kasaysayan ng pagtubos. Ang pagkasaserdote at ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ngayon ang magiging unang pag-aaral tungkol sa temang ito. At sa partikular, tingnan natin ang talangkanan ng mga pari, ang kalaangkanan ng mga pari, at ang ating pambungad na kasulatan ay ang una kronika, 6, talata 49. Kaya nandito ako sa screen. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. Sa unang Kronika 6, talata 49. Handa na, simulan na. Ngunit si Aaron at ang kaniyang mga anak ay nag-alay sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin at sa ibabaw ng dambana ng insenso para sa lahat ng gawain sa kabanal-banalang dako. At upang gumawa ng pagbabayad sala para sa Israel, ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. At ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya bakit natin pag-aaralan ang mataas na saserdote sa susunod na buwan? Nasa buwan na tayo ng Marso. Tayo ay lubos na pinagpala sa mga mensahe ni Ebanghelista Joanna noong nakaraang buwan tungkol sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng 10 utos. Ngayon, ang pagkasaserdote, ito ang paksa ng Aklap-6 sa seryeng Kasaysayan ng Pagtubos. At pinili kong temang ito para sa buwang ito dahil, gayang alam ng marami sa inyo, ang ika-6 na aklat ay naisalin na ngayon sa Ingles at hinihintay na lamang natin ang paglalatala nito. Nakatakda itong ilatala ngayong buwan at sa mga huling araw ng buwang ito ay magkakaroon ng kargamento na papunta sa Amerika para sa pamamahagi. Magkakaroon din kami ng ilang aklat na mabibili rito sa Korea at halos 7 taon na ang nakalipas mula nang mailatala ang huling aklat na History of Redemption sa Ingles. Kaya ang ika-5 aklat, ang pangako ng walang hanggang tipan, ay huling nailatala noong 2014. Kaya medyo malaki ang espasyo sa pagitan ng mga publikasyon at naisip kong maganda kung talakayon muna natin ang tungkol sa mga pare bago natin. Kaya mo bang basahin ang ika-6 na libro sa Ingles? Pangunahin na dahil wala tayong ganoong pagkakapare-pareho ng paglipat mula sa ika-5 aklat hanggang sa ika-6 na aklat. At ang daloy na iyon ng makaisipan ng may akda, ang daloy ng kasaysayan sa pagtubos. At talaga, ang gusto kong gawin ngayong buwan ay subukang bumalik sa dati upang maitatag ang konteksto ng ika-6 na aklat, hindi lamang sa kasaysayan ng publikasyon, kundi pati na rin sa kasaysayan ng pagtubos. Gaya ng alam natin, ang seryeng kasaysayan ng pagtubos ay sumasaklaw sa maraming paksa sa buong Biblia at lahat ng mga ito ay magkakaugnay.
Pero minsan, kapag maraming oras ang lumilipas sa pagitan ng pag-aaral, nakakaligtaan natin ang katotohanan na ang lahat ng ito ay iisang kwento lamang. May mga aspeto ang isang kwento. Kaya nga pinili ko ang paksang ito ngayon para sa buwang ito. At ang paraan na isinulat ng may akda, ang kagalang-galang na Abraham Park, ipinakikilala ang pagkasaserdote sa kaniyang aklat sa pamamagitan ng mga talaan kanan. Ngayon, para balikan ang kasaysayan ng seryeng Redemption kay Noola Fula o Gakago Nakagakakapad do Sabog Umahkan. Sa unang aklat, ang mga talaang kanan sa Genesis, partikular nitong sinasaklaw ang dalawang tung henerasyon mula kay Adan hanggang kay Noe sa Genesis, Kabanata 5, at pagkatapos ay mula sa anak ni Noe na si Shem hanggang kay Abraham sa Genesis, Kabanata 11. Ang aklat na aklat, dalawa ng seryeng kasaysayan ng pagtubos na ang tipan ng tanglaw ay sumasaklaw sa apat na henerasyon ng tipan ng tanglaw. Kaya sina Abraham, Isaac, Jacob at Jose sa partikular at ang mga aklat 3 at 5 ay sumasaklaw sa kasaysayan ng Israel sa pamamagitan ng talaangkan ni Kristo gaya ng nakatala sa Mateo Kabanata 1. Kaya ang aklat 3, ang hindi mapapatay na ilawan ng pipan, ay sumasaklaw sa unang panahon ng talaangkanan ni Jesus. Ito ay mula kay Abraham hanggang kay David, ang hari. At saka ang aklat 4, ang mahiwagang providence. Pasensya na, nalimtan ako ang eksaktong titulo, makaulaw jud. Umingi ako ng paumanhin, ang malalim at mahiwagang probidensya ng Diyos, o isang bagay na tulad niyan. Saklaw nito ang ikalawang yugto ng talaangkanan ni Jesus, at ito ay mula kay David hanggang sa pagbagsak ng bansa. Kaya mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia. At ang ikalimang aklat na siyang ikatlong panahon ng talaangkanan ni Jesus na nakapaloob sa pangako ng walang hanggang pipan ay sumasaklaw mula sa pagbabalik ng Israel mula sa Babylonia hanggang sa pagdating ni Heso Kristo. Kaya iyan ang istruktura ng mga aklat 1 hanggang 5. At pagkatapos ay ang ika-6 na aklat, tinatalakay nito ang talaangkanan ng mananalaysay o tinatalakay nito ang pagkasaserdote at ipinakikilala nito ang pagkasaserdote sa pamamagitan ng talaangkanan ng mananalaysay. At bakit ganaan? Una, ang talaangkanan ng mananalaysay, binubuod nito ang buong lumang tipan. Pangalawa, ipinapakita nito ang walang patid na pag-unlad ng kasaysayan ng pagtubos. Pangatlo, nakatuon nito sa buong Israel. Pang-apat, binibigyang pansin nito ang mga tungkulin ng hari at pari. At panglima, ito ang kawing at patotoo kay Kristo sa buong kasaysayan. Kaya ito, makikita natin ang ilan sa mga layuning sinusubukang itatag ng mga talangkanan ng mananalaysay. Ngunit bakit nga ba naugnay ang pagkasaserdote sa talangkanan? Ang dapat nating tandaan ay noong isinulat ang mga kronika, ito ay isinulat pagkatapos bumalik ang Israel mula sa pagkatapon. Ang mga kronika ay isinulat pagkatapos bumalik ang Israel mula sa pagkatapon, kaya kailangan nilang malaman ang kanilang kasaysayan. Kaya tatalakayin natin ang talaangkanan mula kay Abraham hanggang kay David na hari, mula kay David hanggang sa pagbagsak ng bansa, mula sa pagpapanumbalik ng bansa. Ito ay pagkatapos bumalik mula sa pagkatapon hanggang sa pagdating ni Kristo. Kaya upang maitatag ang konteksto kung paano ang bayan ng Diyos ay sa katunayan ay bayan ng Diyos, kaya nga mayroon tayong talaangkanan ng chronicler. At ito ay nilikha upang mapaalalahanan ang mga tao kung paano sila naging bayan ng Diyos. Ngayon, ang temang talata para sa kasaysayan ng pagtubos, Deuteronomio, Kabanata 32, Talata 7. Alalahanin ng mga araw noong unang panahon. Isaalang-alang ang mga tao nung lahat ng henerasyon. Tanungin mo ang iyong ama at sasabihin niya sa iyo, sa iyong mga matatanda at sasabihin nila sa iyo, bakit mahalaga ang talatang ito? Dapat nating maunawaan ang konteksto ng talata ito. At maunawaan natin ito sa pamamagitan ng Deuteronomio, Kabanata 31, lalo na sa mga talata 14 hanggang 30. Bakit nilikha ang talatang ito, Deuteronomio, Kabanata 32, talata 7? Bakit ito binibigyang diin ng husto para maalala ang mga araw noong unang panahon?
Dapat nating alalahanin ang ating nakaraan upang isaalang-alang ang mga tao ng lahat ng henerasyon. Dapat nating tandaan at pag-aralan ang talangkanan upang hilingin sa ating Ama at sa ating mga nakatatanda na balikan ng nakaraan upang makinabang mula sa karanasan at buhay ng mga nauna sa atin. Bakit ito mahalaga? Kaya kung titingnan natin ang Deuteronomio, Kabanata 31 at ating tingnan ang talata 16, kaya ang Diyos ay nakikipag-usap kay Moses. At gisultihan sa labing gamhanan ang iyang alagad nga si Moises nga ang imong panahon dinhi sa yuta hapit na gayud matapos. O kung atong tan-awon pag-ayo ang nahisulat sa bersikulo nga ikanapulog uno, nagpadayon ang Ginoo sa pagpahayag sa iyang balaang pulong. Kaya tandaan ang bahaging ito. Ang huling bahagi ng Deuteronomio 31, talata 16 ay nagsasabi na tatalikuran ako ng mga tao at sisiraan ang akong tipan. Na ginawa ko kasama sila, kaya ang Diyos ay nagpropesiya na. Ipinapaalam niya sa mga tao na kapag namatay ka na, hindi na nila maalala ang salita ko, babaguhin nila ang aking tipan. Iiwan nila po. At pagkatapos ay sinabi niya, ano sa talata 16? Kaya't mayon, isulat ninyo ang awit na ito para sa inyong sarili at ituro ninyo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo ito sa kanilang mga labi upang ang awit na ito ay maging saksi para sa akin laban sa mga anak ni Israel. Kaya ang Deuteronomio Kabanata 32, talata 7 ay bahagi ng awitong ito. Bahagi ito ng uwiting na dapat tandaan ng mga tao. Kahit kapag sila'y naliligaw ng landas, kapag sila'y nagkasala laban sa Diyos, kapag nilabag nila ang mga batas ng Diyos at nilabag nila ang kanyang tipan, kapag sinuway nila ang kanyang salita. At sila'y nahuhulog sa lahat ng uri ng gulo at iniisip nila sa kanilang sarili, bakit tayo nahuhulog sa lahat ng gulo na ito? Sasabihin ng Diyos, ituro mo sa kanila ang awiting ito para maalala nila, tatandaan nila ang aking salita at maalala nila kung ano pa ang babalik, ano maibabalik sa dati, at ano ang susidian para maalala ang mga araw noong unang panahon upang isaalang-alang ang mga taon ng mga henerasyon para magtanong sa atong Ama at sa ating mga nakatatanda. Kaya kung tingnuan pa natin ng kaunti, sa bersikulo 29, si Moises mayon, nakikipag-usap ako sa mga tao sapagkat alam ko na pagkamatay ko, kayo'y gawa ng kasamaan at tatalikod sa daan na aking inutos sa inyo. At ang kasamaan ay darating sa inyo sa mga huling araw sapagkat gagawin ninyo ang masama sa pangingin sa Panginoon na minungkahi ninyo siya sa galit gamit ang gawa ng inyong mga kamay. Paano nalaman ni Moises na mangyayari ito? Kaya dahon sinabi sa kanila ng Diyos na mangyari ito? At pagkatapos ay sinabi ni Moises sa bayan, sige, pakinggan ninyo ako sa talata 30. Nang magkagayoy, sinalitan ni Moises sa pandinig ng buong kapulungan ng Israel ang mga salita ng awit na ito hanggang sa natapos ang mga ito. Kaya binalaan sila ni Moises, ikinukwento ko sa inyo ang awiting ito dahil kayo ay maliligaw. Pero kailangan mong tandaan kung paano bumalik at paano siya nagsisimula. Makimig! Kaya ito ang Deuteronomio, Kabanata 32, talata 1. Makinig kayo, o mga langit, at ako'y magsalita, at dinggin ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Kita mo ang sinasabi ni Moises, makinig ka sa akon. Talata 2, ang aking aral ay pumatak na parang ulan. Ang aking pananalita ay tumulo na parang hamog, parang mga patak sa sariwang damo at mga ambon sa gugulayin. Talata 3, sapagkat aking ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Nag-aral tayo tungkol sa pangalan ng Diyos nung nakaraang buwan kasama ang mga pag-aaral ni Evangelist Joanna. Tama ba? Sapagkat aking ipahayag ang pangalan ng Panginoon, iukol ang kadakilaan sa ating Diyos. Ngayon ay pupunta tayo sa talata 6. At ito ay tungkol sa kasalanang gagawin ng mga tao. Ganito ba ang inyong ginagantihan sa Panginoon o mga hangal at mangmang na bayan? Hindi ba't siya ang iyong ama nga nagdala sa iyo rito? Siya ang lumika sa iyo at nagpatatag sa iyo. Kaya sinasabi ni Moises, bakit ka nagkakasala laban sa Diyos, sa dakilang Diyos na lumikha sa iyo?
Unya sa bersikulo 7, hinumdumi ang karaang mga adlaw, hunahunaa ang mga katuigan sa tanang kaliwatan, pangutana sa imong amahan og mga ansyano ug sultihan kanila. Mao nga ang buot namong ipasawot, hinumdumi ang genealohiya. Isaalang-alang ang mga taong ito, isaalang-alang ang lahat ng mga taong nauna sa imo. Kaya ang kasaysayan ng serye ng redemption, pinag-aralan natin ang talaangkanan mula kay Adan hangtang kay Abraham. Pinag-aralan natin ang pagbibigay diin ng tipan kina Abraham, Isaac, Jacob at Jose. Tiningnan natin ang talaangkanan ni Jesus mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa Babylonia, at mula sa Babylonia kay Jesus mismo. Kaya ito ang mga aklat 1 hanggang 5. At ngayon, dumako na tayo sa aklat 6 at kung paano kapag pinag-aaralan natin ang tungkol sa pari, nagsisimula tayo sa talangan kanan ng mananalaysay. Bakit nga ba? Una, kailangan natong tandaan kung paano sumamba. Eksodo Kabanata 20, versikulo 44 at 46 hanggang 46, basahin ang kasama ko. Aking itatalaga ang tolda ng kapisanan at ang dambana. Itatalaga ko rin si Aaron at ang kanyang mga anak upang maglingkod sa akon bilang mga pari. Pupuyo ko taliwala sa mga Israelita ug mahimong ilang Dios. Masairan nila nga ako ang Ginoo nilang Dios nga nagpagawas kanila sa Ehipto aron mopuyo uban nila. Ako ang Ginoo nga ilang Dios. Ngayon, ang talatang ito, Exodo Kabanata 20, 44 hanggang 46, mahalaga ito dahil tinatalakay nito ang pagsamba. Pagsamba sa pamamagitan sa pari na naglilingkod sa Diyos sa lugar ng pagsamba. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel, kaya tinutukoy nito ang tabernakulo, sa kalaunan ay tinutukoy nito ang templo, tinutukoy nito kung saan isinasagawa ang pagsamba, at malalaman ng mga tao na ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Kaya tinutukoy nito ang tolda ng kapisanan, ang altar, at ang saserdote, lahat ng kailangan para sa pagsamba. Ngunit bago pa man ilagay ng Diyos ang partikular na pagbibigay diin na ito sa pangangasiwa ng pagsamba, sa Exodo Kabanata 11, mga talata 5 hanggang 6, sinabi niya sa mga tao, "Ngayon, kung tunay nang susundin ninyo ang aking tinig at iingatan ninyo ang aking tipan." Sige, tandaan mo, sinabi ng Diyos na ang mga tao, kapag wala na si Moises, sisiraan nila ang kanyang tipan. Apan matud sa dos, hinumdumi ang akong mga pulong ug tumana ang akong kasabutan. Mahimo kamo nga akong kaugalingong bahandi taliwala sa tanang katawhan, kay akuwa ang tibuok yuta. Busa, ang Israel mao ang iyang kaugalingong katawhan. Ganyan siya kahalaga. At sa talata 6, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasalitaon mo sa mga anak ni Israel. Kaya habang ang pagkasaserdote ay partikular na binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng talaangkanan ni na Aaron at ng kaniyang mga anak at ng tribo ni Levi, ang mga tungkulin ng pari, ang mas malawak na konsepto ng pagiging pari, ay ang mga siwa ng tunay na pagsamba sa Diyos. Iyon ay isang bagay na nasa buong kaharian. Ang buong bayan ng Diyos ay talagang isang kaharian ng mga pare at isang banal na bansa. Ano ang ibig sabihin ng isang banal na bansa? Hiwalay na kayo. Espesyal ka. Ikaw ay partikular na itinalaga bilang natatangi bilang paghahari ng Diyos. At kanino ito naanto? Lahat ng mga anak ni Israel. Pero ano ang dapat natong gawin? Dapat nating tuparin ang tipan ng Diyos. Kanina, ano ang sinabi ng Diyos? Mapaparusahan sila dahil hindi nila tinupad ang aking tipan. Kaya ang pagtupad sa tipan ng Diyos ay isang kinakahilangan upang maging kaniyang bayan, upang maging kaniyang kaharian ng mga saserdote, upang maging banal sa harap niya. Pero ano ang nangyari? Israel, sila ay bubuo at magiging isang kaharian. Si David ay itinalaga bilang kanilang hari. Ngunit mayroon tayong serye ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ang ikalawang panahon ng talang-angan. Kaya kanina, masasabi nating naibuod na natin ang unang panahon. Mula sa tipang ginawa kay Abraham hanggang sa pagtatatag ng Israel bilang isang bansa.
Sa ikalawang panahon, nariyan ang pagbagsak kung saan nagkawatak-watak ang monarkiya, minsan sila ay mabuti, kadalasan sila ay masama, at ibinubuod ni ikalawang kronika 3:6-14 ang prosesong ito. Bukod dito, ang lahat ng mga pinuno ng mga pare at ang bayan ay naging lubhang hindi tapat at sumunod sa lahat ng kasuklam-suklam na gawain ng mga bansa. Nilapastangan nila ang bahay ng Panginoon na kanyang pinabanal sa Jerusalem. Ano kaya ang pinagsasabi nito? Ang mga opisyal ng mga pare. Kaya pinag-usapan natin ang mga dapat mga siwa ng pagsamba. At ito ay kumakatawan sa Israel sa kabuuan. Sila ay hindi tapat. Sinundan nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng bansa. Tayo ay dapat na maging isang banal na kaharian ng mga pare, hiwalay sa lahat ng iba pang kasuklam-suklam na bagay ng mundo, ngunit sila ay talagang nakibahagi. Dinungisan nila ang bahay-sambahan. Dinungisan nila ang lugar na dapat sana'y sambahin ng Diyos, kung saan ang Diyos ay dapat sambahin bilang tanging Diyos, kung saan ang mga tao ay dapat patunayan ang kabanalan ng Diyos. Pero hindi yun nangyari. Kaya, bilang resulta, 2 Kronika 36, versikulo 17, kaya't dinala niya laban sa kanila ang hari ng mga Kaldeo, kaya ito ang Babylonia, na pumatay sa kanilang mga binata, pasensya na sa typo, dapat ay mga lalaki, na pumatay sa kanilang mga binata gamit ang tabak sa bahay ng santuario. At hindi naawa sa mga binata o dalaga, matanda o may sakit. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay. Kaya ito ay mahalagang pagiging tapat ng Diyos sa kanyang salita. Nag-aala ang mga pamo. Bakit tayo nahulog sa parusa? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Maniniwala pa ba tayo sa Diyos? At ang ibig sabihin ng Diyos ay, kailangan mong tandaan, ikaw ay nagkasala. Noong gumawa tayo ng tipan, para sa inyo ang maging banal kong bayan. Ngunit nilabag ninyo ang tipang iyon, kaya kayo'y napunta sa pagkatapon. At ano ang dahilan ng lahat ng iyon? Maunawaan natin ito sa pamamagitan ng pagkasaserdote. Ang mga pare at ang pangangasiwa ng pagsamba, hindi sila banal. Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Nilabag nila ang tipan ng Diyos at sa halip, sinunod nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng buong lupain. At iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ang bansa. Ngunit sa talangkangan ng chronicler, ipinapakita nito na sila ay bumalik. Ngayon, kung titingnan natin ang Ezra Kabanata 1, talata 5, kung gayon ang mga pangulo ng mga magulang ng mga sambahayan ng Juda at Benjamin at ang mga saserdote at ang mga Levita ay nagsitindig, maging ang lahat na ang Espiritu ay pinukaw ng Diyos na umahon at muling itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Kaya sa Kabanata 1, talata 5, ito ang kaniyang panimula kung paano bumalik ang mga tao mula sa Israel. Ipinahayag ni Haring Siro ng Persya na ang mga tao ay babalik sa kanilang lupain, ang Israel at Juda, at itatayo ang bahay ng Diyos. Kinikilala ko na ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At pinaalis niya ang mga tao. Hinayaan niya silang muling magtayo at si Ezra, na siyang nagdodokumento ng lahat ng ito, aniya, ang mga sambahayan ng Huda at Benjamin. Kaya mamaya na lang natatinghan, ang Juda ay ang lahi ni Haring David. Si Benjamin ay ang lahi ni Haring Saul. Nabanggit natin kanina na ano ang binibigyang diin ng talaangkanan ng mga kronika? Isa sa mga bagay na binibigyang diin nito ay ang pagkahari. At narito ang Juda at Benjamin. At ano pa ang binigyang diin nito? Ang pagkasaserdote at ang lipi ni Levi, kaya't ang mga sambahayan ng Juda at Benjamin, ang mga pari at ang mga Libita ay tumindig. Lahat ng taong pinukaw ng Diyos ang kanyang kalooban upang umahon at muling itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Kaya ngayon ay ibabalik natin ang pagsamba. At narito ang bagay na iyon. Sa ikalimang aklat, kapag pinag-uusapan ang pagiging may akda ng mga kronika sa larangan ng scholarship, hindi natin talaga alam ng sigurado kung sino ang sumulat ng mga kronika. Pero kapag tiningnan mo ang diin ng talangkanan at ang diin kung paano kailangan matandaan ng mga tao kung sino sila pagkatapos nilang bumalik. At gayon din ang gawain ni Ezra, gayon din ang mga kronika sa Biblia, ang aklat ni Ezra, gayon din ang aklat ni Nehemias. Sa aklat ikalima, tinatalakay nito na malamang na si Ezra ang magkakasamang sumulat ng lahat ng mga akdang ito.
Tandaan, si Ezra ay may tungkuling magturo ng salita ng Diyos sa Israel na ipaalala sa kanila kung sino sila. At kung gagawin mo ito, ang pinakamahusay na paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng family history, sa pamamagitan ng genealogy. Kaya kailangan nilang tandaan kung paano sila nagmula sa Diyos. Kailangan nilang tandaan kung paano nila dapat na wastong sambahin ang Diyos bilang bayan ng Diyos upang hindi na sila muling mahulog sa kapahamakan. At ito ang tribu ni Ezra at makikita natin ito sa talangkanan. Kaya kapag tiningnan natin ang talaangkanan ng mga kronika, sinusunod nito ang tinatawag na chiastic structure at ibubuod natin ito rito. Nasa 1 Kronika 1 ang mundo bago ang Israel, Kabanata 2, mga talata 1 at 2, lahat ng mga anak ni Israel. Kabanata 2, versikulo 3 hanggang Kabanata 4, versikulo 23, ito ang tribo ni Juda kung saan nagmula si Haring David. At saka mayroon tayong mga tribo ng buong Israel, Kabanata 4, versikulo 24 hanggang 5:26. Mayroon na tayong mga inapo ngayon ng mataas na saserdote at ni Levi. Kaya papalapit na tayo sa pangunahing punto sa pagbabago sa talangkanan. Mayroon na tayong mga tungkulin ngayon ng mga pari. At dito na ang atong pagkakataon. Ang mga tungkulin ng mga pare sa unang mataas na pare. Kaya ito si Aaron at ang kaniyang mga anak na lalaki. Pupunta tayo sa mga inapo ni Levi sa kanilang mga pamayanan sa mga tribo ng Israel kay Benjamin na siyang tribo ni Haring Saul, muli ang buong Israel at ang muling pagtatayo ng Israel. Kaya paano ito gumagana ng chiastic? Ang bagay tungkol sa isang chiastic na istruktura ay nagsisimula ka sa mga gilid at pagkatapos ay bumubuo ka patungo sa gitna. Sa gitna, naroon ang iyong turning point at pagkatapos ay lalabas ka ulit upang mabuo ang mga tema ng anumang may uron ang estruktura. Kaya una, nasa mga pinakamalayong gilid tayo, ang mundo bago ang Israel, na susundan ng muling pagtatayo ng Israel. Bahagi B at B prime lahat ng mga anak ni Israel at lahat ng mga anak ni Israel na binilang. Ang Juda at ang lahi ni Haring David. Si Benjamin, kaliwat ni Haring Saul ug sa mga tribo sa Israel. Sa atong chiastic na porma, ang sentro mao ang atong hatagan ug gibugaton. Kaya unti-unti kang umaabot sa sukdulan kung saan mo kailangang ituon ang iyong atensyon. Iyan ang susi sa strukturang chiastic at iyan ang focus ng talaangkanan. Mayroon tayong mga mataas na saserdote at mga Levita. Si Levi, ang mga Levita, ang namamahala sa pagsamba. Mula sa mga Levita, maoy kay mga saserdote nga siyang tunay na gumaganap ng mga tungkulin sa pagsamba. At ang mataas na saserdote na siyang namamahala sa lahat ng ito ay nasa pinakasentro ng chiastic genealogy na ito. Ngayon, ito, Kiasma, ano ang binibigyang diin nito? Ang pangangasiwa ng pagsamba ng mga pari. Kaya Ezra, sa pagtuturo sa mga tao kung sino sila, saan sila nagmula, ano ang diin? Balikan ng Exodo, Kabanata 11. Kayo'y isang kaharian ng mga pari para sa akin. Isang kaharian na nangangahulugang nangangailangan ito ng isang hari. Ikaw ay isang maharlikang pagkasaserdote. Titingnan nato ito sa huli, ngunit may uruntay kaharian ng mga pare. Kaya mayroon tayong pagkahari at mga saserdote na binibigyang diin sa talaangkanan at ang pangunahing aspeto nito ay kung paano wastong sambahing ang Diyos. Unang Kronika, Kabanata 4 o Kabanata 6, talata 48 at 49. Kaya ito ang pangunahing talata ng Talaangkanan. Ang kanilang mga kamag-anak, ang mga Levita, ay itinalaga para sa lahat ng paglilingkod sa tabernakulo ng bahay ng Diyos. Ngunit si Aaron at ang kaniyang mga anak ay nag-alay sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin at sa ibabaw ng dambana ng insenso lahat ng gawain sa kabanal-banalang dako at upang gumawa ng pagbabayad sala para sa Israel, ayon sa lahat ng iniubos ni Moises na lingkod ng Diyos. Kaya ito ang pangunahing diin ng talangakanan. Ito ang pagbibigay diin sa pagkasaserdote na siyang nangangasiwa ng tunay na pagsamba sa harap ng Diyos dahil iyon ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagtupad sa tipan ng Diyos.
Kaya, ang strukturang chastic na ito na nakatuon sa pangangasiwa ng pagsamba ng mga pare at sa mataas na pare, sa huli ay nagpapatotoo sa pagsamba sa tabernakulo at sa templo, na sa huli ay tumutukoy kay Hesukristo. Kaya nga, ang focus ng kalangkanan ay kay Hesukristo mismo, na naparito bilang ating tunay na mataas na saserdote, na naparito upang turuan tayo kung paano wastong sumamba sa harap ng Diyos. Mga Hebreo, Kabanata 8, mga talata 1 at 2. Ngayon, ang pangunahing punto ng ating sinabi ay ito: maaron tayong isang mataas na pare na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan. Sa kalangitan, isang ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo. Na ang Panginoon ang nagtayo, hindi ang tao, kaya ang talaang ito sa lumang tipan, ang lahat ng kasaysayang ito hanggang ngayon ay nakatuon kanino? Si Hesukristo, na siyang ang tunay na mataas na pari, ang tunay na ministro sa tunay na tabernakulo. Kaya balikan nato ng mga libro 1 hanggang 5, mula kay Adan hangtong kay Abraham, aklat 1. Pagbibigay diin sa tipan, Abraham, Isaac, Jacob at Jose, aklat 2. Ang pagkakamit ng kaharian ng Diyos, aklat 3. Ang pagbagsak ng kahariang iyon dali sa kasalanan, aklat 4. At ang pagpapanumbalik ng kahariang iyon, aklat 5. Kaya sa mga aklat, 3, 4 at 5, tinatalakay nito ang talaangkanan ni Hesukristo. Sa aklat 6, tatalakayin natin ang buong talaangkanan ng lumang timpan. Nasa mga kronika iyan, at ang pagbibigay diin na ito sa talaangkanan ng mga kronika ay nasa kanino? Ang mataas na pari. At ang mataas na saserdote, ang tunay na mataas na saserdote ay walang iba kundi si Hesukristo, na siyang sentro ng talamkanan. Kaya makita natin sa pamamagitan ng talaangkanan kung paano mula kay Adan hanggang kay Abraham at mula kay Abraham hanggang kay Jesus, mula aklat 1 hanggang 5, makita natin ang muling pagtatatag, ang paglikha, ang pagbagsak at ang pagpapanumbalik ng kaharian sa pamamagitan ng talangkanan ng mananalaysay. Makikita natin ang isa pang aspeto na nakatuon sa pari. Paano? Sa pamamagitan ng pagbibigay diin kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng talangkanan, tayo bilang isang kaharian ng Diyos ay dapat magbigay ng wastong pagsamba upang maging bayan ng Diyos. At lahat ng ito ay binibigyang biin sa talangkanan. Girepresentar kini sa halangdong saserdote. Sa pagbasa sa ika-unong nga libro, kinahanglan kining mentalidad. Sa pagbasa sa Biblia sa wala pa ang kasaysayan sa pagtubos, naghunahuna ta, unsa may kahulugan ni ining talaangkanan? Kini nga tao, nanganak lang ni ana nga tao. Anong mapapala natin dinay? Aba, medyo nilaktawan lang namin yan hanggang sa mas lumalim ang kwento. Ngunit pinaikli ng talaangkanan ang lahat ng kwentong iyon. At kapag tiningnan natin ang istruktura ng mga kronika, makikita natin kung paano kahit sa kabila ng lahat ng nakakabogot na talaangkanang ito, makikita natin kung paano si Hesukristo ay nakatayo sa gitna bilang ating tunay na mataas na saserdote na naglilingkod para sa atin sa harap ng Diyos sa tunay na tabernakulo. At siya ang tagapanganitan ng isang bagong tipan. Tandaan, sinabi ng Diyos na kung tayo'y magiging isang bansang may mga saserdote, at ito ang Exodo Kabanata 11, kailangan nating tuparin ang kanyang tipan. Pero sinira namin ito, kaya pala tayo nahulog, kaya nga kami napunta sa pagkatapon. Ngunit ibinibalik ng Diyos ang tipang iyon. Paano? Sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Mga Hebreo, Kabanata 8, versikulo 6. Ngunit ngayon ay nagtamo siya ng isang ministeryong lalong dakila, yamang siya rin ay tagapamagitan ng isang mas mabuting tipan na naipatupad. Tungkol sa mas mabubuting pangako, Hebreo 11. Ngunit, nang si Kristo ay lumitaw bilang isang mataas na pari ng mabubuting bagay na darating, pumasok siya sa pamamagitan ng mas dakila at mas ganap na tabernakulo, hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid, na hindi katang-isip sa paglalang na ito. Nakikita mo, kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng mga pare sa mundong ito, lahat sila ay mga paring tao. May mga maganda, maraming masasama. Ngunit sa kabila sa pagiging pinakaperpektong mataas na saserdote sa kasaysayan, ayon sa pamantayan ng tao, ikaw ay hindi pa rin perpekto sa harap ng Diyos. Nakir, dahil tayo, bilang mga tiwaling tao, bilang mga tiwaling nilalang sa mundong ito, ay mortal pa rin.
Mayon pa rin tayong kasalanan. Hindi tayo perpekto. Ngunit ano ang sinasabi sa Hebreo Kabanata 9, talata 11? Si Kristo ay nagpakita sa pamamagitan ng isang mas perpektong tabernakulo, hindi sa nilikhang ito. Ito ay nagmumula sa Diyos, kaya maari tayong umasa sa Kanya. Maari tayong umasa sa perpektong Diyos. Jeremias, Kabanata 31, versikulo 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Kailan ipinahayag ni Jeremias ang tipang ito? Ito ay matapos ang pagkatapon ng Israel. Partikular na ginawa ito pagkatapos ng 597 BC nang si Haring Jehoiakim at lahat ng mga opisyal ng Juda ay dinalang bihag. Nung nawala mo ang lahat ng pinuno ng bansa, kapag naiisip mo na, naku po, ano na ang gagawin natin? Ipinahayag ni Jeremias ang tipang ito. Magkakaroon ng isang bagong tipan, at iyan ang bagong tipan na siyang dapat tuparin ni Jesus. Lucas, Kabanata 22, versikulo 2, sa huling kalahati. Ang kupang ito na ibinubuhos para sa inyo ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Paano pinanangasiwaan ng mga pari ang pagsamba? Sa pamamagitan ng sakripisyo, sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Si Hesukristo, bilang ang perpektong mataas na saserdote, ay nagbuhos ng kaniyang dugo upang ialay ang perpektong sakripisyo. At kaya nga siya ang walang hanggang mataas na saserdote. Epeso usa 7. Pinaagi kanya, kita adunay katubusan pinaagi sa iyang dugo, ang kapasaylon sa atong mga sala, sumala sa iyang dako na grasya. Mga Hebreo, Kabanata 6, versikulo 12. Dili sa dugo sa mga mananap, kundili sa iyang dugo. Misulod siya sa balaang dapit sa makausara. Dahil nakamit na ang walang hanggang katubusan. At sa Hebreo Kabanata 10, versikulo 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang handog ay kaniyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Kaya dapat nating pag-aralan ng kasaysayan ng pagtubos. Dapat nating pag-aralan ng batas. Dapat nating pag-aralan ang kasaysayan ng pagkapari upang tunay na maunawaan at mapahalagahan kung paano at bakit naparito si Jesus. Paano at bakit siya ang kaganapan ng pagkapari? Paano at bakit? Siya, bilang ang perpektong mataas na saserdote, ay walang hanggan at magpakailanman. At sa pamamagitan niya, makakamit naton ang buhay na walang hanggan. Kita mo, napakadali natong pinag-usapan ang buhay na walang hanggan bilang mga Kristiyano. Tuulam kang Jesus, aron mabuhi sa dayon. Juan 3:6, gihigugma sa Diyos ang kalibutan, gihatag ang iyang bugtong anak. Ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi namin ito ay nakatanim na sa ating mga utak, nakatanim sa ating isipan, nakatanim sa ating mga puso. Ngunit, kapag sinuri natin ng mas malalim kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung bakit ito nangangahulugan, kung ano ang kahulugan nito, napakaraming pagmamahal ang taglay nito. Na ang Diyos, mula sa pasimulan ng paglikha hanggang ngayon, ay itinatag niya ang lahat ng ito sa kasaysayan para sa atin. Kapag pinitingnan natin ang lalim at kahalagahan ng kanyang pag-ibig at saka natin sinasabi ang mga bagay tulad ng buhay na walang hanggan, walang hanggang pagtubos, walang hanggang kapatawaran, ang walang hanggang pagbabayad sala, ang walang hanggang maataas na saserdote, mas lalo tayong nagpapahalaga at naunawaan kung bakit ginagawa ng Diyos ang kanyang ginagawa at kung paano niya ito ginawa upang maipahayag natin ang ebanghelyong ito, ang mabuting balitang ito sa iba. Bilang konklusyon, ang lahat na ito ay ginagawa upang tayo ay maging isang maharlikang pagkasaserdote. Exodo 19, Kabanata 6, ang unang kalahati, kayo'y magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa para sa akin. Usa Pedro, Kabanata 2, talata siyam. Sinasabi nito, kayo'y isang lahing hirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kaniyang kahanga-hangang liwanag. Ano ang layunin ng ang pagkasaserdote upang gumawa ng pagbabayad sala para sa mga taong Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo upang magkaroon ng pagbubuhos ng dugo upang matupad ang bunga ng kasalanan?
upang ang Diyos ay mapayapa ayon sa kautusan, upang tayo ay makalapit sa Kanya. Ang isang tipan ay nangangailangan ng sakripisyo, at ang pagkasaserdote bilang mga tagapangasiwa ng tipang iyon sa pamamagitan ng pagsamba ay dapat magsakripisyo. Ginawa ni Jesus ang sakripisyong iyon upang tayo ay makaharap sa Diyos. At si Jesus, na siyang tumutupad sa tipan, ay nagpapanatili sa tipang walang hanggan, na nagpapahintulot sa atin na maiharap sa Diyos bilang kanyang mga pari, upang maipahayag natin ang kanyang ebanghelyo, upang maisagawa natin ang tunay na pagsamba alinsunod sa bagong tipan. At dahil dito, lumalabas tayo sa mundo upang ipangaral ang ebanghelyong ito, upang maipalaganap natin ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Iyan ang ating tungkulin bilang mga pari sa kaharian ng Diyos. At sa mga huling araw na ito, pahayag, Kabanata 1, talata 6, ano ang ipinahayag ni Apostol Juan habang sinisimulan niya ang kanyang mga paghahayag? At ginawa niya tayong isang kaharian, mga pari sa kaniyang Diyos at Ama, sumakaniya ang kaluwalhati at ang kapangyarihan magpakailanman. Ginawa niya tayong isang kaharian. Sino siya na gumawa sa atin upang maging isang kaharian? Iyan ay si Hesukristo. Ginawa niya tayong isang kaharian. Ginawa niya tayong mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Kaya't ginawa tayo ni Jesus na mga pari para sa Diyos at sa kanyang kaharian. Kaya ikaw ang pagkasaserdoteng iyon. Kaya habang binabasa natin ang tungkol sa pagkasaserdote sa buong kasaysayan ng pagtubos, habang inilalathala ang aklat-anim, at ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga isipan upang tunay na tanggapin ang salitang ito, upang alalahanin ang mga araw noong unang panahon, upang isaalang-alang ang mga taon, lahat nga henerasyon. Kaya ito ay tungkol sa talaang kanan, sa kasaysayan ng pagtubos. Ang humingi sa ating Ama, ang humingi sa ating mga nakatatanda sa panalangin. Tumawag ka sa Diyos upang maunawaan mo ang kanyang salita. Tanungin siya. Tingnan ang kasaysayan ng ating mga ninuno at mga ninuno ng pananampalataya na nakatala sa Biblia. Hingin naton sa kanila sa panalangin upang maalala naton ang mga araw noong unang panahon. Maari nating alalahanin ang ating sariling mga kasalanan at aminin. Maari tayong manalangin para sa mga kasalanan ni iba habang tayo'y nagiging mga pari ng Diyos. Gawin natin ang gawaing pagsamba na siyang gagawing pambayad sala para sa isang makasalanang bayan upang sila'y makaharap sa Diyos. Kaya, habang nakatingin kay Hesukristo, naunawaan siya sa pamamagitan ng salita, nalalamang siya ang ating tunay na mataas na pari. Ang aking dalangin ay naway maging mga pari tayo sa kanyang kaharian upang maipahayag natin ang ebanghelyo ng pagtubos ng Diyos. Maari nating malutas at maihayag ang mga hiwaga ng kasaysayan ng pagtubos gaya ng pagkahayag ng mga ito sa atin sa pamamagitan ng biyaya. At ito ang aking panalangin para sa ating lahat sa Shilo. Amen. Magtapos tayo sa panalangin, Ama namin. Labis kaming nagpapasalamat na dahil sa iyong pagmamahal, ibinigay mo sa amin ang iyong salita. Dahil sa iyong perpektong salita, tinulungan mo kaming maunawaan ang pagdating ni Hesukristo, ang ating perpektong mataas na saserdote, ang siyang tumutupad sa bagong tipan. Naway tingnan natin siya. Labis kaming nagpapasalamat na siya ang namamagitan para sa amin. Sa pamamagitan niya, Ama naming Diyos, naway aminin namon ang aming mga kasalanan. Naway maunawaan namin ang kahulugan ng pagiging iyong bayan. Naway maging mapagkumbaba karyo. At naway tanggapin namin, Amang Diyos, ang pagtatalagang ibinigay mo para sa amin bilang mga pari na namamahala sa harap mo. Naway gawin namin ito, Amang Diyos, hindi ayon sa aming sariling lakas o kakayahan, kundi matupad nawa ito sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Naway maipahayag namin ang iyong mga kadakilaan sa pamamagitan ng salita ng kasaysayan ng pagtubos sa lahat sa imong mga tao na nangangailangan paring makarinig ng iyong ebanghelyo sa buong mundo. Naway dalhin natin sa ating mga sarili ang paniniwalang ito. Naway kayo rin ay mamagitan para sa isa't isa, Diyos Ama. Naway sa iyo lamang kami tumingin. Tanawon nato ang pagtubos diha kang Hesukristo. Mahimong grasya kini kanato ung sa imong katawhan, kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.